Dudugtungan ng grupong Manibela ang ikinakasang tigil pasada ng pinagkaisang samahan ng mga Chuper at Operator Nationwide o Piston. Ngayong araw ay tila magsasanib pwersa pa ang dalawang transport groups bagamat tatapusin na ng Piston ang kanilang 3 araw na transport strike. Ang Manibela naman ang magtutuloy nito hanggang sa darating na Biyernes. Sa anunsyo ni Mar Valbuena, ang National Chairman ng Manibela, sinabi nito na hindi nila layon na makaperwisyo sa buhay ng mga mananakay, kundi nais nila na mabigyan ng pansin ang pagtutol nila sa mandatory franchise consolidation na magtatapos sa darating na Disyembre 31. Sa unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston, ipinaliwanag ni Luisito Ilagan, kalihim ng grupong Aguayoda, ang kanilang pagtutol sa balaki na consolidation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasi yung consolidation na sinasabi yon, parang ang ano noon, papunta na rin yun doon sa sinasabing phase out eh. Parang isa lang yun sa first step na papunta doon sa phase out. So, lahat ng hakbang na tutungo doon sa sinasabing phase out, tinututulan namin. Isa na yung consolidation na sinasabi. Ang samahan na kinabibilangan ni Mang Luisito ay may biyaheng Guadalupe Tulay sa Makati City at Leong Ginto sa Malate, Maynila. At nung Lunes, lahat ng kanilang mahigit 100 membro ay hindi pumasada. Paliwanag niya, hindi sila ganap na kontra sa modern jeepney, kundi sa phase out ng traditional jeepney at ang unang kadahilanan ay pera. Napakamahal noong mga jeep na kanilang ibinebenta o gustong ibenta sa mga driver operator. Ang halaga ay 2.5, 2.3 million. At hindi po naman namin kaya yun kung tutuusin yung ganong halaga. At saka ang isang bagay na ano po namin, itong mga traditional jeep na ito, ay pwede namang ipaayos. Bakit kami pinipilit na bigyan ng malaking utang? Samantalang pwede namang iparehab. Yun po ang stand ng Piston eh. Rehabilitation ng mga lumang jeep. Kasi may mga inspection naman tayo sa LTO. Kung anong gusto kung anong nire-require ng LTFRB tungkol dito sa mga lumang sasakyan. Gusto nila yung high roof, gusto nila yung ang pintuan ay nandun sa gilid. Kayang-kayang gawin ng mga Pilipinong latero yun eh. Bakit ipinipilit nila ay yung mga gawang China? Dagdag katwiran pa nito kapag bumuha ng China-made modern jeepney, hindi lamang mga driver ang mawawalan ng pinagkakitaan kundi ang iba pang nabubuhay sa sektor ng pampublikong transportasyon. Pakiramdam anya nilang mga driver at operator ay silang mga Pilipino pa ang sinisikil ng gobyerno, kakutsaba ang ilang piling negosyante. Sila ang nagplano nito, sila ang may programa nito. So, ang sabi ko nga kapatid ay ganito, yung mga nagplano nito, yung mga nagsusulong nitong phase out na ganito, nasa opisina lang, nakaupo sa magandang upuan, naka-aircon na kwarto. Hindi nila alam ang tunay na kalagayan ng driver sa kalsada. Hindi nila alam kung papaano o gaano kahirap ang pumasada. Madaling magkwenta. Numero lang yan, isinusulat lang yan. Pero ang katotohanan, ang totoo, iba ang laban sa kalsada, iba ang hirap ng driver bago kumita. Higit 40 taon nang pumapasada si Mang Luisito at pagbabahagi niya, bagamat hindi pa ganong kalaki ang bilang ng mga commuter noon, akyat baba naman ang mga pasahero. Ngayon marami na ang sumulpot na ibang uri ng pampublikong sasakyan at isa pa ito sa mga lubang nakabawas sa kanilang kita sa araw-araw nilang pamamasada. Naranasan ko, sir, na yung pasahero sumasalubong, makasakay lang. Ngayon, ilang oras kang tumitigil sa pilahan para lang makapuno. Ganun ang diferensya ng pasahero noon at pasahero ngayon. Dahil marami ng modo ng sasakyan ngayon eh. May Grab, may Joyride, may angkas, marami nang nasasakyan ng mga tao. Nabawasan talaga ang pasahero ng mga jeep. So, ang nangyayari dito sa rota namin, parang hatid sundo. Yung mga papasok sa opisina, ihahatid sa opisina sa umaga. Sa hapon, ihahatid pa uwi.
Sa nalalabing mga araw bago ang itinakdang deadline ng LTFRB, umaasa na lamang ang mga katulad ni Mang Luisito na mananatiling pumapasada ang mga tinaguriang tunay na hari ng mga kalsada. John Escocio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.